God Level Demon Chapter 141 hanggang 150. Walang hiya. Nang makita ito, isang estudyante sa Tianzhou Shengno, isang middle school ang nagalit at sinigawan si Zia Ping, maraming taong nambubuli sa iyo, at 5 o 6 na tao ang gumaganap bilang bayani. Kinakagat nilang lahat ang kanilang mga ngipin at baliw na baliw ang kanilang mga baga. Hindi pa sila nagsisimulang lumaban. May mga taong kinubkob na, natambo sa lupa, at sila pa rin ang unang middle school sa Tianzhou Sheng. Hindi inaasahan ni Qin Muiang na magiging ganito kasuklam-suklam ang babaeng ito. Makakalaban niya ang 5 o 6 na tao sa isang iglap, at hindi niya pinag-uusapan ang moralidad. Ilang tao ang nang-aapi sa mga tao. Ano iyon? Hindi ito isang kompetisyon, parang may kung anong kagat para sa akin. Tiningnan ni Zia Ping ang mga estudyante ng may paghamak, at hindi siya naapektuhan sa mga sinabi ng mga taong ito. Aalis na ako, napakasama at walang hiya talaga nitong si Zia Pengguo. Mas matindi pa ang puot kaysa sa mga chismis, kahit gustong-gusto ko nang kumain ng ganitong kalokohan. Huwag mo akong pigilan, pupunta ako sa walang hiyang si Zia Ping. Ayaw niyang mangapi ng tao. Kung ganoon, tingnan mo kung sino tayo. Mayroon tayong hindi bababa sa 2 o 300 tao, at kapag naunahan na natin siya, may lalabas natin siya agad sa ihip. Kung ano man ang kalokohan, gawin mo na ngayon. Nang marinig ito, biglang nagalit at naging mapang-akit ang mga tao sa Tianzhou Shengno. Isang middle school, mga estudyante sila ng mga bastos na estudyanteng ito. Hoy! Isang grupo ng mga tao ang sumugod, parang tigre, mahigit 300 katao ang nagsimulang lumabas, at laganap ang momentum. Nakita ni Han Shan at ng iba pa ang kanilang mga mukha na berde. Sa salot na ito, mahigit 100 katao ang napatay ni Zia Ping, mahigit 300 katao ang napatay, hindi ba't hinahanap niya ang kamatayan? Paano ito mangyayari sa kanilang mga kalaban? Pero ngayon kahit gusto mong tumakas ay imposible, lahat sila ay tinititigan ng kausap mo, paano ka makakatakas? Sundan mo ako, sigaw ni Zia Ping at sumugod palapit. Nang makita ito ng ibang tao, wala ng paraan, at kinailangan nila itong sundan. Nagsimula ang labanan ng daan-daang tao. Hoy! Agad na natalo ni Zia Ping ang mga unang tao, ngunit ang mga tao sa likuran ay mabangis at walang takot pa rin. Napakaraming tao sa kabilang panig, at sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng disbentaha at pag-atres si Han Shan at ang iba pa. Halo-halo ang mga tao sa magkabilang panig, kahit ano pa ang mangyari, puro gulo na lang. Haha, gusto tayong kalabanan ng grupong ito ng mga walang hiya, naghahanap lang sila ng kamatayan. Lahat ay nagsusumikap ng husto, at malapit na nilang matalo si Zia Ping. Sa sobrang tuwa ng mga estudyante sa Tianzhou Shengno, isang middle school, napasigaw sila ng may desperasyon at tila nakikita ang pagbagsak ni Zia Ping. Nang lumingon si Zia Ping, kumuha siya ng isang token mula sa kanyang katawan at inihagis ito sa karamihan. Hindi niya namamalayang naabot siya ng isang puting estudyante. Agad siyang sumigaw, hindi ako naglalaro, sumuko ka na. Hindi mo ba makukuha lang ang token? Para sa iyo ang lahat ng token, kunin mo na. Hoy! Biglang maraming tao ang agad na nakakita ng token sa kamay ng puting estudyante, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng sakam na kulay. Kung makukuha nila ang token na ito, agad silang mapopromote sa top 16. Sa oras na iyon, pareho silang magiging sikat at mayaman, at hindi nila ito gugustuhin. Nako, berde ang mukha ng puting estudyante. Hindi ito token, kundi isang magandang babae. Ngayon ay nakukuha na niya ito, at agad na naging target ng publiko. Napakagandang bagay ng token. Pero imposibleng hayaan siyang ibigay ito. Tutal, napakahirap makuha ang token na ito. Kung makakatakas siya gamit ang token na ito, baka makapasok siya sa top 16. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, nagngalit ang kanyang mga ngipin at tumalikod at tumakbo, sinusubukang mapansin. Sige, may 2 piraso pa sa katawan ko, lahat ng iyon ay para sa iyo. Muling sumuntok si Zia Ping, inihagis ang lahat ng 2 token, at hinayaan ang 2 estudyante na abutin ito. Mayroon siyang 4 na token at ngayon ay natalo ang 3. Agad na natuwa rin ang 2 estudyanteng nakatanggap ng mga token. Kung saan man nila gustong makipaglaban sa mga taong ito, ang pinakamahusay na paraan ay ang tumakas. Pumupunta sila rito para maglaro, hindi para makipag-away. Tungkol naman sa mga hinaing ng First Middle School at ni Zia Pingren, pinatatahimik na nila ang lahat. Nako, gusto nang tumakbo ng ***** pagkatapos makuha ang token, bilasan mo at hulihin mo siya. Sa oras na ito, palihim itong itinago ni Zia Ping, nagtago sa karamihan, at nagliyab ang bagyo. Walang hiya, mamamatay tayo rito. Gustong-gusto ng mga gunggong na to na umalis kapag nakuha na nila ang token. Walang pinto. Akin ang token, at nangangahas akong dalhin ito hanggang sa kamatayan. Biglang nagalit ang isang grupo ng mga tao at sumugod. Gusto nilang hulihin ang mga estudyante. Pumunta sila rito para kumuha ng mga token. Ngayon, wala nang benepisyo. Paano sila magiging handa? Tigil kayo, titigil na ako agad. Mga panlilin lang ito ni Zia Ping, huwag kayong magpaloko, kumalma kayo. Sigaw ng isang estudyante sa Tianzhou Shengno. Isang middle school at sinubukang kontrolin ang eksena. May utot, sino ba ang hindi nakakaalam na nakuha na ng mga tao sa unang middle school mo ang token?
Siyempre, hindi pareho. Gusto mo lang kaming gamitin bilang pamatay kanyan at bigyan ka ng isang thug. Nakisalamuha si Zia Ping sa karamihan at sumigaw ng malakas, habang nagbubuhos ng maruming tubig sa unang middle school. Anong bastos, tumayo ka agad, pangako kung hindi kita papatayin. Galit na galit ang unang estudyante sa middle school at sinubukang hulihin ang lalaking gustong magliyab. Mamatay ka na, biglang may pumasok na bato, kakaiba ang anggulo, at agad itong tumama sa tuhod ng estudyante ng unang middle school. Bigla siyang bumagsak sa lupa, at nanghina ng nanghina. Ito ang bala ni Zia Ping, na siyang naging nakatagong sandata ng mga gang na may 7 ulo, at biglang tumama ng malakas sa kabilang panig. Bilasan mo, may token din ang batang ito. Atin ang karapatang basagin ang token niya. Kumusta ang unang middle school? Bakit tayo ang tumatayo ng patiwarik at humihila ng ihi? Bakit tayo ang inuutusan? Bakit tayo nasa ibang middle school? Hindi tayo kwalipikadong makakuha ng token, hindi tayo kwalipikadong maging kampyon. Sumigaw din si Zia Ping sa karamihan. Nakikinig ako, isang grupo ng mga estudyante sa tabi ko, pumunta sila rito para tingnan kung may pagkakataong makakuha ng token, para lang sundan ang mga tao sa Tianshui City no. Isang middle school. Kung makukuha mo ang token sa kabilang panig, natural lang na walang pag-aalinlangan. Tutal, hindi naman talaga sila mga estudyante ng unang middle school ng Tianshusheng. Ito ang lugar na pinangyarihan ng laro. Lahat ay magkakakompetensya. Isang kahangalan ang magkaroon ng pagkakataong hindi makipagkompetensya. Kunin mo, may token sa bata. Paano naman ang mga nasa unang middle school? Hindi lang naman talaga sila ang na-promote sa top 16. Isang grupo ng mga tao ang sumugod at binugbog ang mga estudyante ng unang middle school, hinubere ng kanilang mga damit, at ang natural na token ay kinuha ng isa sa kanila, walang galang. Lahat kayo, mga taong naglagay ng kapansanan sa mga unang middle school na ito, magkakaroon tayo ng pag-asa kapag nanalo tayo sa kampyonato. Isang masamang pambungad na paalala si Zia Ping sa mga estudyanteng ito. Maraming estudyante ang pinapaalalahanan, oo, kung sasamantalahin mo ang pagkakataong ito upang tuluyang alisin ang mga unang estudyanteng ito sa middle school, mas tataas ng malaki ang kanilang tsansa na manalo sa kampyonato. Hoy! Nakatitig ang lahat sa mga estudyante ng Tianshui City no. Isang middle school. Nagbabaga ang kanilang mga mata ng matinding kulay. Ang mga taong ito ay hindi lamang ang mga paboritong manalo ng kampyonato, kundi mayroon ding mga token sa kanilang mga katawan. Kung ang mga estudyante ng mga unang middle school na ito ay tuluyang maaalis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lahat, magkakaroon sila ng malaking pag-asa na manalo sa kampyonato. Kung tutuusin, kumpara sa banta ni Zia Ping, ang banta ng mga unang nasa middle school ang pinakamalaki. Ano ang gusto mong gawin? Nang may malisyosong tingin sa paligid, napasigaw sina Chin Muyang at ang iba pa, at gulat at nagalit. Ang mga gunggong na ito ay hindi lamang hindi sumunod sa kanilang mga utos, kundi gusto pa talagang lumaban. Tumayo ka, mahirap atakehin ang dalawang kamao, 4 na kamay na ang natira, 2 na ang natira. Mapapaalis natin sila sa ihi kapag dumagsa na tayo. Nagtago si Zia Ping sa karamihan at nagliyab. Nang marinig ito ni Chin Muyang at ng iba pa, lahat sila ay nagalit. Ang grupong ito ng mga walang hiya ay may ganitong ideya. Gusto pa rin nilang buwagin ang kanilang unang middle school at sirain ang kanilang mga token. Lahat ay maliwanag ang mga mata, isa-isa, at gustong talunin si Chin Muyang at ang iba pa, kahit na mas malakas ang mga taong ito, maaaring hindi sila ang kalaban ng marami sa kanila. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Isang grupo ng mga langgam, ang lakas ng loob na barilin kami. Sama-samang kinuha ng lahat ang kuha at sinira ang mga ito, para makita ng mga taong ito ang unang middle school. Oo, parang sulat lang yan ng paa ng aso. Gusto kong palihim na gumanti sa may-ari. Masyadong mayabang yan. Galit na galit ang mga estudyante sa unang middle school. Kung hahayaan talaga nilang makasabay ang mga estudyanteng ito sa karamihan, daan-daang tao ang susugod. Tinatayang lahat sila ay mabubugbog hanggang mamatay, kaya kailangan muna nilang maging matatag. Agad na tumalon palabas ang dalawang tao at gumamit ng mataas na antas ng martial arts. Sila ay mabangis at mabangis. Para silang oso na sumasabog ang ulo. Ang suntok at ang paa ay naglalaman ng kapangyarihan ng takot, na nagpapakita ng lakas ng martial arts. Sandaling nagulat ang 5 o 6 na estudyante at agad na napaubo. Sandali na nagulat ang mga taong naruroon. Hindi nila inaasahan na ang mga tao sa unang middle school ay magiging ganito kalakas. Napakaraming estudyante ang binugbog nila at labis silang napahiya. Haha, may grupo rin ng mga mandurumog na gustong makipag-ayos sa unang middle school ko, nananaginip lang kayo. Tumawa ang dalawa, at mas lalong hinahamak nila ang mga estudyanteng ito, sumugod papunta sa karamihan, at paulit-ulit na nagpaputok, at 5 o 6 ang natamba. Nasa lupa. Ang ganitong uri ng momentum ay parang isang tigre lamang papasok sa kawan. Hoy! Bigla, 2 batong lumilipad sa ere, parang kidlat, ang tumagos sa kalawakan, na naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan, at agad na dumating sa harap ng dalawa. Ano? Ang unang middle school ay astig, at nasisiyahan sa pakiramdam ng pagkatalo sa maraming estudyante, ngunit sa sandaling ito, sila ay natigilan, lumilitaw ang likas na ugali ng krisis, at ang malaking panganib ay papalapit na. Pero kahit na naramdaman ko ang panganib, wala itong silbi.
Hindi ko ito napigilan. Tumama ang dalawang bato sa Dantian sa kanilang dalawa. Ang kakilakilabot na lakas ng pagpasok, ang siyang sumaire sa galit ni Dantian. Kaagad, nagkaroon sila ng ilang segundo para patakbuhin ang nakakairitang galit, na parang nasayang lang sila. Tumayo kayo, patayin ninyo ang dalawang walang kwentang ito. Huwag niyong hayaang maliitin tayo ng unang middle school, ano ba sila, mas dakila pa sila kaysa sa atin. Matapos mabilang ang dalawang lalaki, nagpatuloy sa pagsigaw si Zia Ping. Agad na nagising ang mga tao sa paligid at nakita nilang hindi makagalaw ang dalawang lalaki. Tuwang-tuwa silang lahat at sumugod, sinuntok, at sinipa ang dalawang lalaki. Ah! Naku, naaksidente sila, kailangan nila silang iligtas agad, sabay-sabay na nagpaputok ang lahat. Nakita ni Chin Mui ang natila nakatago ang kanyang paaralan, at pagkatapos ay nagpatuloy, natatakot ako na kailangan silang malubhang masugatan at mapatay. Nakakahiya naman para sa unang middle school. Hoy! Pinili ng natitirang 6 na estudyante sa middle school, kabilang si Chin Muiang, na kumuha ng litrato. Ipinakita nila na tapos na ang malakas na cultivation ng Wushu Jiu Shangtian. Pumasok ang tigre sa kawan at nagplanong walisin ang grupo ng mga estudyante upang ipaalam sa kanila kung ano ang tinatawag na henyo. Hindi maraming tao ang kayang talunin ang kanilang unang middle school. Totoo nga, ang 6 na martial arts sa siyam na langit ng malalakas na pag-shot, tila higit sa 6 na tigre, walang talo, agad na 20 o 30 estudyante ang nagulat, umubo ng dugo sa lugar. Ang mga taong ito ay nagpapakita ng walang talo na kapangyarihan. Gusto mong manalo, hindi ito ganoon kadali. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zia Ping, at agad na may hawak na 5 o 6 na bato. Ang unang uri ng ulo ng pako, 7 palaso ang tumatagos sa puso. Hoy! 5 o 6 na bato ang madaling dumaan sa karamihan, nakaiwas sa maraming puwang, pamunit sa hangin, na may malakas na kapangyarihang tumagos, at biglang dumating sa unang middle school ang ilang tao. Ilang beses, nabigla ang ilang tao, tumama ang mga bato sa kanilang mga tuhod, at nakaramdam sila ng matinding sakit agad-agad, at may ilang segundo pa para gumalaw. Maging si Chin Muiang ay nag-recruit din, hindi nila inaasahan na may mga taong ganito kasama ang ugali, at binibilang pa nila ang mga ito. Sino yan? Alin ang mahalaga sa akin, ipagtanggol mo ako agad, pangako kong hindi kita papatayin. Pakiramdam ni Chin Muiang ay hindi siya makapag-effort kahit sandali, ang kanyang mukha ay berde, at sukdulan ang pangit. Mayroon siyang walang talo na kapangyarihan, ngunit ngayon ay binibilang na siya, at hindi niya ito matiis. Mamatay ka na. Ilang estudyante ang sumugod at sinipa si Chin Muiang. Isang suntok, isang malakas na tama sa mukha ng gwapong si Chin Muiang, ang direktang tumama sa namumula at namamaga. Isang paa, na nakahiga sa kanyang puwitan, ang aktwal na tumama sa susi. Hindi alam ng isa pang estudyante kung saan kukuha ng ledrilyo, at inatake niya ito mula sa likuran. Ibinato niya ito sa likod ng kanyang ulo at agad na binasag ang mga ledrilyo. Sa loob lamang ng isang segundo, si Chin Muiang ay tinalo ng husto, na parang ulo ng baboy. Galit na galit si Chin Muiang, at sa sobrang galit niya ay nahulog lang ang tigre sa pingyang at binubuli ng aso. Lumalangoy ang dragon sa mababaw na tubig, at noong siya ang unang maestro ng unang middle school, binugbog siya ng ganito. Kung hindi lang dahil sa kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida, hindi sana siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Hindi kita mapapatawad, hindi kita mapapatawad. Nakita ni Chin Muiang ang isang mapangutsyang figure sa gilid ng kanyang mga mata. Nakangiti siya sa kanyang sarili sa isang nakakatakot na paraan. Ang taong ito ay ang walang hiyang si Zia Ping. Malinaw na ang taong bumaril lang sa kalkulasyon, walang iba kundi ang bastard na ito. Zia Ping, hinahanap mo ang kamatayan. Nanghihina ang loob ni Chin Muiang, at gusto kong magmadaling hanapin ang kupol na ito. Pero sa dami ng mga estudyante sa paligid niya, hindi siya makagalaw. Pinalibutan siya ng ilang estudyante at inatake, sinusubukang agawin ang kanyang token. Magaling, ito ang unang master, napakagaling ng kalkulasyon nito, hindi pa rin nawawala ang lakas sa pakikipaglaban. Puri ni Zia Pengyi, nahulaan niya na kailangan ding matuto ng napakalakas na ehersisyo sa katawan ang kabilang panig. Sa oras na ito, ang buong eksena ay lubos na nakalilito. Ang mga taong nagpaligsahan para sa token at gustong makatakas dala ang mga token ay naglaban-laban. Isa itong labanan. Sa lugar na ito, lahat ay magkaaway. Kahit ang mga ayaw makipagkumpetensya para sa mga token ay ituturing na mga kaaway at mapipilitan lamang na lumaban. Ang mga tao sa unang middle school ang mga target sa target, at desperadong inatake sila ng isang grupo ng mga tao. Hindi inaasahan ni Zia Ping na isa lamang siyang maliit na panlilinlang, umaasang malito ang mga puwersa ng koalisyon ng kabilang panig, ngunit nagdulot ito ng napakalaking kilusan. Bueno, ngayon na ang oras para umatras. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at lahat sila ay umabot sa antas na ito. Walang silbi ang mga utos ng sinuman. Lahat ay lumalaban para sa kanilang sarili. Pagkatapos ng labanang ito, hindi bababa sa 70% ng mga tao ang napatay. Kahit hindi ito matanggal, isang gabi na lang ang natitira bago matapos ang laro. Sa sandaling lumipas ang panahong ito, matatapos na ang qualifier. Hindi na kailangang maglaban dito. Hoy! Sa pag-iisip nito, agad na sumilip si Zia Ping sa karamihan, palihim na umalis sa sentro ng labanan, at nilisan ang larangan ng digmaan.
Nakita ni Chin Mui ang eksenang ito, ngunit labis siyang nanlumo na parang gusto niyang samukan ng dugo. Gusto niyang habulin at patayin ang walang hiya, ngunit napapaligiran ng isang grupo ng mga estudyante, hindi siya makalabas. Ganito rin ang nangyari sa ibang mga estudyante sa unang middle school, dahil nabugbog sila ng husto sa mga nakaraang kalkulasyon, at agad silang nasugatan, at ang ilan ay naalisan pa ng token. Ang salot na ito, sa di kalayuan, ang pinakamataas na palapag ng isang gusali, ang Shulan Middle School at iba pa ay nanunood din sa eksenang ito. Walang masabi ang mga nasa Nangang Dance at tinitingnan ang magulong eksena, at si Ziaping na palihim na palayo. Akala niya noong una ay patay na si Ziaping, ngunit sa pagkakataong ito ay matatalo na siya ng mga puwersa ng koalisyon na pinamumunuan ni Chin Muyang. Mabaho ang hininga niya, sino ba naman ang makakaisip ng mga bagay-bagay hanggang ngayon? Hindi lang walang magawa ang masamang taong ito, kundi umatras din ang buong katawan. Sa halip, si Chin Muyang at ang iba pa ay natamba sa halmahan, at binugbog ng isang grupo ng mga estudyante na parang matabang tupa. Napakalungkot nito. Masasabi ko lang na ang kahihiyan na ito ni Ziaping ay higit pa sa kanyang inaakala. Ate, nakatakas na ang kontrabida, gusto mo bang salakayin natin siya at bugbugin, para maglabas ng malas? Mungkahi ng isang batang babae, habang nakatitig sa nakatakas na si Ziaping. Nasira ang reputasyon ng Shulan Middle School. Ang perlas ng Tang Shulan Middle School ay napilitang sumayaw ng lalaking ito. Isa itong eskandalo. Pati ibang mga babae ay sabik na ring sumubok. Hindi simpleng tao lang ang bata, huwag mo nang guluhin pa. Kalmado lang si Nangang Dance, naalala niya ang nangyari kagabi. Lubos akong mayabang sa batang ito, ang **** ay hindi nasaktan, naiisip ko na ang lakas ng taong ito ay kakilakilabot, talagang sumabog ito, tinatayang wala ito sa ilalim ni Chin Muyang, at mayroon pa nga nito. Talagang napupunta sila sa alanganin, hindi lang nila kayang harapin ang lalaking ito, pero minsan mapapahiya pa sila, hindi naman niya gagawin ang ganitong klaseng bagay na walang kasiguraduhan. Hoy, bilangin mo siya para swertehin. Ayaw talaga ng mga babae sa Shulan Middle School, pero dahil ayon sa Nangang Dance, hindi nila maiwasang sumuko pansamantala. Tuldok. Sa di kalayuan, may mga nakakalat na kalahok sa paligid ng villa. Ang mga taong ito ay hindi lumahok sa puwersa ng koalisyon ng Ziaping, ni hindi rin sila lumahok sa puwersa ng koalisyon ng unang middle school. Lahat sila ay neutral. Pero nang makita nila itong nangyayari, hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na pananibik, at kumukulo ang lahat ng dugo. Haha, nagawa na, sa pagkakataong ito, talagang nagawa na. Akala ko wala na akong pagkakataong makapasok sa top 16 sa pagkakataong ito, pero hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Kapag naglaro sila ng 788, maglalaro ulit kami at sasamantalahin ang mga mangingisda. Tinatayang hindi inaasahan ng mga taong ito na may mga taong nakahiga pa rin dito, tayo ang tunay na panalo. Mga ugok, siguradong mas mura para sa atin ang mga token na yan. Kay Ziaping ako nagpapasalamat, hindi sa kanya. Paano tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Basagin ang monopolyo ng unang middle school. Maraming pinag-usapan ang lahat, tuwang-tuwa sila, at nag-isip sila ng paraan. Nang maglaro ang mga taong ito, agad silang bumaril, at napagpasyahan nilang agawin ang lahat ng mga token. Ang mga taong ito ay mayroon ding Churong at Jiang Yaro. Ipinamahagi ang mga ito sa iba't ibang lugar, ngunit ang mga token ay kinuha ng unang middle school, at hindi sila nakahanap ng pagkakataon. Matapos marinig ang balita, dali-dali silang pumunta. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Diretso ang labanan sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga puwersa ng koalisyon ng unang middle school ay talagang nagpatayan, at ito ay puno ng drama. Tama nga, ang masamang taong ito ay isang salot kahit saan pa ito naruroon, at hindi ito nakakapinsala. Ginulat ni Jiang Yaro ang mga estudyante ng unang middle school, hinayaan ang mga arrogant na ito, walang sinuman, na sa wakas ay sinipa ang bakal na plato. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tama ang ginawa ng kalokohan ni Ziaping, at ngayon lang siya nakagawa ng maayos na trabaho. Ito ay isang pagkakataon, hindi dapat palampasin. Napahigpit ang hawak ni Churong sa pulbera. Kung hindi dahil sa aksidenteng ito, tinatayang hindi nila makukuha ang token, dahil ang mga tao sa unang middle school ay talagang napakalakas para magkaisa. Hindi lang talaga sila makapagsimula. Ngunit ngayon ang mga taong ito ay labis na nabibigo, at darating ang pagkakataon. Marami tayong kalaban, dapat tayong mag-ingat. Sabi ni Jiang Yaro, at hindi kakaunti ang mga taong gustong makakuha ng token. Bahagyang ngumiti si Churong, wala, magkahawak kamay tayo, kahit ang mga nasa unang middle school ay hindi natatakot. Para makaabante sa top 16 at mapanalunan ang token, nagsanib puwersa rin ang dalawang mapanganib na magkaaway sa oras na ito. Tutal, kung hindi mo ma-promote ang top 16, wala nang laman ang lahat. Tuldok. Sa oras na ito, malayo na si Ziaping sa larangan ng digmaan, nakahanap ng kwarto sa hotel, pumasok sa presidential suite, kaya naman nakatulog siya ng mahimbing, at wala nang pakialam sa larangan ng digmaan. Tutal, mayroon naman siyang token, at mahirap ma-promote sa top 16.
Kung sino naman ang makakalaban para sa token pagkatapos, wala itong kinalaman sa kanya. Ang pagtulog na ito ay parang isang gabi, at walang sino man ang lumapit kay Ziaping para manggulo sa panahong iyon. Tila lahat ng sumali sa kompetisyon ay tuluyan na siyang nakalimutan, at si Ziaping ay labis na nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, maagang sumisikat ang araw mula sa bintana, napakalambot at mainit. Tumawag, bumangon si Ziaping mula sa malambot na kama, humiga, at natulog ng isang gabi. Napakaginhawa at ginhawa ang kanyang naramdaman. Tila nawala ang pagod sa maghapon. Mga patak. Sa oras na ito, isang mensahe ang dumating mula sa smartwatch, at isang virtual projection ang lumabas. Ipinapakita nito, sa pagtatapos ng laro, agad na umalis sa kunwaring lungsod at pumunta sa number 8 Regional Gate. Tapos na ba talaga ang laro? Bahagyang ngumiti si Ziaping, alam niyang na-promote na siya sa top 16, at hindi niya alam kung sino pa ang na-promote sa top 16. Lumabas siya ng kwarto, nagsipiliw at nagtungo sa gate ng ika-8 na lugar. Tarangkahan ng lungsod bulang. 8. Pagdating ni Ziaping sa gate, agad niyang nadatnan na maraming estudyante ang nagtitipon sa lugar na ito, ngunit kakaunti sa kanila ang buo, at lahat sila ay mga melon at datiles. Hindi naman sa bagbog ang utak, namamaga ang mukha, at may pares ng mata na parang panda. Bali ang braso ng katawan, at nakatiklop ang hita. Sa bagay, nakakalungkot naman. Ang mga estudyanteng ito ay nagtutulungan at unti-unting lumalabas sa tarangkahan ng lungsod, na parang mga refugee. Ang mga kawani na malapit sa gate ng lungsod na, ay hindi rin makapagsalita at nanginginig. Napakaraming kompetisyon sa pakikipaglaban para sa mga estudyante sa high school ang kanilang ginanap, na siyang pinakamalala ngayong taon, at halos lahat ay nasugatan. At hindi ito maliit na pinsala, ito ay isang malubhang pinsala, at ang mga bakuna ang siyang nakamamatay. Ako nga, hindi ba't si Ziaping ito? Paanong hindi pa siya napatay? Buhay pa ba ito? Tingnan mo ang mga mata niya, tingnan mo ang mukha niya, gaano kapula, parang nakapahinga ng isang gabi, komportable pa rin. Nay, hinabol at pinatay kami isang gabi, nag-aaway kami, hindi namin alam kung ilang tao ang nadala sa ospital, pero ang sarap naman ng batang ito, isang gabi pa rin natutulog. Hindi ko tanggap, bakit tayo ganito kalungkot, mayroon bang katotohanan sa mundong ito? Walang mata ang Diyos. Nang makitang lumabas si Ziaping ng gate ng lungsod, isa-isang nagtinginan ang ibang mga estudyante, at ang hitsura ng sama ng loob sa mga talukap ng mata ay sabik na agad na sumugod para patayin si Ziaping. Hoy, tingnan mo ang ginagawa ko, hindi kita masyadong kilala. Pero anong ginagawa mo? Mali ba ang napuntahan ko at napadpad ako sa Disabled Summit? Mausisang tiningnan ni Ziaping ang mga estudyante sa paligid at labis na nalito. Utut, sino ang dadalo sa Disabled People Summit? Huwag magsalita, huwag magsabi, walang taong tanga kapag tanga ka. Nang marinig ko ang mga salitang ito, punanghinaan ng loob ang mga estudyante sa paligid ko. Ang dahilan kung bakit sila naging labis na kawawa, silang lahat ay naging mukha ng mga may kapansanan. Hindi ba't kasalanan ng iyong walang hiyang tao? Kung hindi dahil sa iyo, nandoon ang **** para magliyab, paano sila lalaban at mawawala sa kontrol, nagbubugbugan naman ang lahat at pareho silang natatalo. Gayunpaman, walang masabi ang mga salarin, at sila ay presko at mapula ang balat. Tila mahimbing ang kanilang tulog. Sa kabaligtaran, sila ay talagang miserable, at lahat sila ay galit at mahirap. Ziaping, sa sandaling ito, isang sumisigaw na sigaw, isang ulong nababalot ng puting benda, na may dalawang mata ng panda, isang lalaking namamaga ang bibig na parang longganisa ang lumapit. Para siyang pares ng mga mata ng panda, at may kasalanan siya kay Ziaping. Parang gusto na niyang kainin agad ang sanggol na ito. Kapatid na panda, pamilyar na pamilyar ako sa iyo. Kinaikit ni Ziaping ang kanyang mga mata, litong-lito habang nakatingin sa lalaki, akala niya'y hindi pa niya nakikita ang batang ito, isa siyang estranghero. Malinaw niyang natatandaan na wala sa mga kakilala niya ang mukhang panda. Hindi ako panda, ako si Chin Muyang. Sigaw ng lalaki sa galit, at may walang katapusang kalungkutan sa kanyang tono. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Nagkamali at natigilan ang lahat. Nakita rin nila si Chin Muyang sa unang pagkakataon. Hindi niya sinabing walang nakakilala rito. Ikaw si Chin Muyang. Hindi, magiging ganito rin balang gabi. Ang mga taon ay talagang parang isang nakamamatay na kutsilyo. Paulit-ulit na nararamdaman ni Ziaping na ang oras ay isang kakilakilabot na bagay. Akala ko gwapo si Chin Muyang. Isa lang siyang school idol. Parang panggabi lang. Siyempre, hindi na masama ngayon, cute na, at pwede mo itong ibenta kahit kailan, kahit saan. Babae yun, medyo malaki ang mukha, medyo namamaga. Nakapatay ako ng itlog para sa'yo, binugbog ako ng mga tao. Nang hina ang ilong ni Chin Muyang, at naging ganito siya. Akala ng gago, kasalanan ito ng mga nakaraang taon. Ang pagutot, kahit gaano kalala ang oras, imposibleng maging ganito siya sa isang gabi. Kahit ang mga taong madaling tumanda ay hindi naman ganoon katanda. Walang kinalaman ang **** na ito, pero ang galing niyang umiwas sa responsibilidad. Natalo ba? Ipinikit ni Ziaping ang kanyang purong mga mata, napaka-inosente. Oo nga pala, pero sino itong makamandag na kamay sa iyo? Napakalupit nito.
Ikaw, napaigtad si Chin Muyang at inalala ang nangyari kagabi. Nag-aalangan siyang maalala ito. Isa itong bangungot, ang pinakamasakit na gabi sa loob ng 18 taon. Siya ay itinago ng isang grupo ng mga tao, at ang resulta ay napalibutan ng isang grupo ng mga tao. May mga taong kumuha ng mga ledrilyo at kinatok ang likod ng kanyang ulo. Muntik na niya siyang masindak, at isang grupo ng mga tao ang sumuntok at sumipa sa kanya. Kung hindi lang dahil sa kanya na negel inang ng matibay na proteksyon sa katawan, nagpumiglas talaga siya, at baka kunin ang pantalon niya ng isang grupo ng mga lobong-lobo, halos magmura. Gayunpaman, upang maiwasan ang paghabol ng isang grupo ng mga tao, at upang lumaban, sa wakas ay narating niya ang dulo ng laro, hindi nakatulog sa gabi, dahil sa kaba. Kawawang lalaki, isa siyang dalubhasa sa 9 na araw na martial arts, ang pinakamalakas sa unang middle school, ang ipinagmamalaki ng langit, anak ng alkalde, ngunit napalibutan siya, hinahabol na parang patay na aso, nang maranasan niya ang ganitong bagay. At lahat ng ito ay salamat sa walang hiyang si Zia Ping na ito. Zia Ping, huwag kang magpanggap dito, magpanggap kang inosente. Kung hindi dahil sa pagbaril mo kagabi, paano tayo magiging ganito kalungkot? Dahil sa mga kalkulasyon ninyo, ang mga unang estudyante natin sa middle school ay labis na natalo, 6 ang natanggal, at 4 ang malubhang nasugatan. Alam ba ninyong lahat ang alam ninyo? Lumapit ang 2 o 3 estudyanteng may puting benda, at natigilan si Zia Ping. Lahat sila ay mga estudyante ng unang middle school na nakaligtas. Dati ay mayroon silang 10 tao na maaaring ma-promote sa top 16, ngunit pagkatapos ng labanan kagabi, 4 na tao lamang ang nakapasok sa top 16 at ito ang pinakamasama sa mga nakaraang taon. Kaya hindi nila binabanggit ang pagkamuhi kay Zia Ping, at medyo kontrolado nila ang pagnanais na talunin si Zia Ping. Sige, huwag kang magsalita rito. Sa oras na ito, lumabas ang isang referee na nasa katanghaliang gulang, napakabigat ng pinsala sa iyong katawan. Kailangan mong magpagamot agad, ibabad ang nutrient solution. Kung maantala ito, maaaring magdulot ito ng mga sekwele, alam mo ba? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabihan ang mga nakapalibot na kawani na lumapit at buhatin ang isa sa mga estudyanteng malubhang na sugatan. Ang Tiansheng High School Fighting Competition ay inorganisa ng gobyerno. Natural lamang, isang serye ng mga medikal na hakbang ang inihanda upang maiwasan ang labis na katabaan at kamatayan ng mga estudyante. At ang mga medikal na paggamot na ito ay libre pa rin, na isang garantiyang pangseguridad na ibinibigay ng gobyerno sa mga kalahok. Nang makitang personal na nagsalita ang mga referee, wala nang nagawa si Chin Muyang at ang iba pa. Alam din nila kung ano ang imposibleng gawin kay Zia Ping. Kapag nagsimula na sila ay mapapatalsik sa laro at matatanggal. Sa makatuwid, kung hindi ka handang makipagkasundo, maaari ka lamang maging mapagpasensya. Isang araw ang lumipas matapos ang mga qualifier. Sa oras na ito, ang Tianshui City Stadium. Bagamat isa itong gymnasium, mas mainam sabihin na isa itong sports city, dahil naroon ang lahat ng uri ng pasilidad, restaurant, dormitoryo, training grounds, mga luntiang espasyo at iba pa. Medyo kahawig ng lugar na ito ang Olympic City noon. Ang mga estudyanteng nakapasok sa top 16 mula sa mga qualifier ay maaaring tumira sa mga apartment sa lungsod na ito ng palakasan. Hindi exception si Zia Ping, ngunit kailangan silang pabolaikan ng ibang mga estudyante sa kanilang bayan. Tumawag. Maagang maaga, bumukas ang nutrition compartment sa kwarto at iminulat ni Zia Ping ang kanyang mga mata. Agad na sinisingaw ng makina ang likido sa kanyang katawan, at pagkatapos ay na-refresh siya mula sa nutrition compartment na ito. Hindi ito isang high-grade nutrition cabin. Ang nutrient solution sa loob ay talagang hindi natatakpan. Tinatayang daan-daang libong federal na barya ang gagamitin para sa pagbababad. Talagang handa ang gobyerno. Hinangaan ni Zia Pingzhen na ito ay isang uri ng kapakanan na ibinibigay sa promosyon ng top 16 ng mga estudyante upang maibalik ang pagkapagod at pinsala ng mga kwalipikado. Gaano man kalala ang pinsala, ibabad ang mataas na kalidad na solusyon ng sustansya na ito at mabawi ito sa isang gabi. Bagamat hindi siya nagtamo ng masyadong maraming pinsala, ang solusyon ng sustansya ay may malaking benepisyo sa pagpapalakas ng katawan, at natural na hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito upang samantalahin ito. Hoy! Ginalaw niya ang kanyang katawan, nang inag ang mga buto ng kanyang katawan, at umalangaw ang kulog na parang tiger leopard. Pakiramdam niya ay tila mas malakas ang katawan pagkatapos ng magdamag na pagsasanay. Kahit ang nakakainis na katawan ng katawan ay lumaki ng kaunti, at patungo na ito sa Wushu Jiushang Tianfeng. Tinatayang matatagalan pa bago ako makalusot sa militar. Kinurot ni Zia Ping ang kanyang kamao at naramdaman ang lakas ng kanyang buong katawan. Ang katawan ay kasing baliw ng ilog. 9 na meridian ang magkakaugnay, pinagsama-sama sa isa, at 99 na isa, ito ang kapangyarihan ng rurok ng martial arts. At ngayon, ang kanyang Baihui Acupoint ay matagal ng bahagi nito. Kapag na-promote na siya sa Wutu Jiushang Tianfeng Tik, taglay ang kapangyarihang ito, natural niyang papasok sa martial arts at tuluyang tatagos sa Baihui. Wala namang ganoong kagandang bagay ang ibang tao. Gurgle. Sa oras na ito, tumunog ang tiyan ni Zia Ping, at inabot niya at hinawakan ang tiyan nito. Bueno, gutom ka na ba? Mukhang oras na para mag-almusal sa labas, hintayin ang laro.
Pagkatapos ng qualifiers, kinabukasan ng umaga ang top 16 at pagkatapos ay sa hapon ang quarterfinals. Pagkatapos, sa isang araw ay ang semifinals, at pagkatapos ay sa hapon ang finals. Ito ay isang 2 araw na kompetisyon na kinabibilangan ng 16 na kalahok. Walang oras para magpahinga, napakalupit nito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Zia Ping ng apartment at pumunta sa restaurant. Libre ang pagkain sa restaurant, na itinuturing na isang tulong pinansyal para sa mga estudyante. Zia Ping. Pagdating ko sa restaurant, isang malumanay at malinaw na boses ang narinig ni Jiang Yaro, at na-promote siya sa top 16 na kompetisyon. Sa sandaling ito, pumunta siya sa restaurant. Hoy, natutulog ka na pala ng ganitong oras, ang pabaya mo talaga, kaya minamaliit mo ang ibang mga kalahok. Si Churong, na-promote siya sa top 16 na kompetisyon. Nagsanib puwersa ang 2 lalaki sa mga qualifier upang laruin ang kakilakilabot na lakas ng martial arts. Napigilan nila ang isang grupo ng malalakas na manlalaro at matagumpay na nanalo ng 2 token, na nagbigay daan sa hindi mabilang na tao na manood ng mga ito. Siyempre hindi, masyado akong nasaktan, matagal akong nakahiga sa nutrition cabin. Pinaikit ni Zia Ping ang kanyang mga mata. Utut, nakita ni na Jiang Yaro at Churong ang kasinungalingan ng kalokohan sa isang sulyap. Sino ba ang hindi makakaalam na ang lalaking ito ay nagtago mula pa sa simula, hindi nakilahok sa digmaang naganap noong isang araw, at umalis sa Simulation City kinabukasan. Kung seryoso pa rin itong pinsala, hindi ba't lahat ng iba ay may kapansanan? Kahit lumabas ang mga kalahok na iyon, katulad pa rin sila ng mga taong may kapansanan. Hoy! Biglang may lumabas na grupo ng mga tao sa labas ng restaurant. Isa itong estudyante ng Tianshui City No. Isang middle school, isa-isa rin silang pumasok sa restaurant. Ang nangunguna ay si Chin Muyang. Pagkatapos ng isang araw na pagbababad sa solusyon ng sustansya, ang mga pinsala sa kanila ay naibalik din sa 7,788. Kung ikukumpara sa dating kawalan ng mga braso at binti, hindi ko alam kung gaano kabuti. Bigla na lang nakita ni na Chin Muyang at ng iba pa si Zia Ping sa restaurant, at agad na yumangay ang kapaligiran. Alam ni na Jiang Yaro at Churong na may galit si Zia Ping sa mga lalaking ito. Sa mga qualifier, binatikos niya ang ilang taong ito at hinayaan si Chin Muyang at ang iba pa na magdusa. Zia Ping. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Chin Muyang. Tila lumalabas sa mga ngipin ang 2 salitang ito. Hindi ko alam kung gaano karaming galit ang natatago, at maging ang katawan ay naglalabas ng bahid ng pagpatay. Ang iba pang mga estudyante sa unang middle school ay nakatitig din kay Zia Ping, at nagpakita sila ng kaunting lamig. Ngayon, magsisimula ang ika-16 na round. Malamig at walang awa ang mga mata ni Chin Muyang, at ang tono ay tila malamig at malamig sa taglamig, walang makakatulong sa iyo sa pagkakataong ito. Tatalunan kita sa ring at guguluhin ang iyong mga binti. Malinaw niyang naaalala ang kanyang kahihiyan sa mga qualifier. Masasabing ang ganitong kasakit na karanasan ay idinulot ni Zia Ping sa kanyang sarili kung hindi siya sapat na karapat-dapat na gumanti. Baliktad ang pagkakasulat ng pangalan ng kanyang Chin Muyang. Sa tabi mo lang, sumulyap si Zia Ping. Malakas nang umisi si Chin Muyang, mahirap pa rin dito. Kung nasa qualifier ka, hindi ka umaasa sa mga tao, pero ikaw ang nagpapahamak sa akin ng ganito. Sa loob ng ring, hindi ka na maaaring gumamit ng anumang intriga. Sa ilalim ng lubos na lakas, isa ka lamang reptilya. Madali kitang mapatay. Ang kanyang mga mata ay lubos na nagmamalaki at mayroon siyang lubos na tiwala sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung sino ang tunay na walang kwenta. Kapag natalo mo talaga si Zia Ping, masasabi mo ang ganitong klaseng malalaking salita. Hindi komportable si Jiang Yaro sa arrogant ng kausap niya. Nakakainis sabihin yun. Tumahimik ka nga, kaming mga lalaki ang nagsasalita. Ano ang pagkakataon mong sumingit? Ang palad mo. Ang mga mata ni Chin Muyang ay nagpapakita ng kaunting lamig, isang putok, isang sampal sa mukha, mabilis na parang kidlat. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay talagang mas matibay at mas mabangis noong bago ang halalan. Ano, nagbago ang mukha ni Jiang Yaro, pakiramdam niya ay tuluyan siyang naharangan ng kapangyarihan ng palad na ito, ikinulong niya ang sarili niyang air machine, kahit saan pa siya magtago, maaabutan pa rin siya. Kung ang mabangis at walang cap-ares na ito ay nasa gitna, siya ay malubhang masugitan kahit papaano, at tatawagan pa rin niya ang kanyang mukha, at marahil ay madidismaya siya. Humakbang paarap si Zia Ping at lumapit kay Jiang Yaro, sinuntok ito, na parang petang na bumabagsak sa dagat, umaalon at malakas. Boom! Bigla, nagbanggaan ang kamao at ang sampal, at biglang nagkaroon ng malakas na pagkasumpungin, at ang mga kalapit na mesa ay nabasag ng hangin, lumalagutok, at kahit ilang mga bitek ang lumitaw sa lupa. Medyo sumusobra ka na. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zia Ping habang nakatitig kay Chin Muyang. Kung hindi lang niya pinigilan ang sarili niya, natatakot akong magdusa si Jiang Yaro. Nako, magiging awa at jade iyon. Binawi ni Chin Muyang ang kanyang palad, at hindi siya nagulat na nalabanan ni Zia Ping ang sarili niyang suntok. Ngumisi siya, isa lamang itong aral para sa kanya upang ipaalam sa kanya na hindi siya tama, magiging masama ito. Bigyan mo naman ako ng kahit kaunting interes, kung hindi ay wala kang mararanasang magandang wakas. Tiningnan niya sina Zia Ping, Jiang Yaro at iba pa ng may paghamak, na parang nanunood ng langgam. Ikaw, galit na galit si Jiang Yaro.
Kung hindi lang dahil sa biglaang pagbaril ni Zia Ping, natatakot akong magdusa siya, pero gusto niyang hikayatin ang lalaking ito na gawin ito sa lugar na ito. Masyado talagang arrogant ang kabilang partido, at imposibleng maging walang batas. Tinatayang laganap ang pagkakakilanlan ng anak ng kanyang alkalde at sanay na siya rito. Hindi niya inilalagay ang sinuman sa kanyang paningin. Kaklase ito. Sa oras na ito, agad na pumasok ang isang gwardya. Tila napansin niya ang nangyari rito, hindi ka maaaring lumaban dito, kung hindi ay lalabagan mo ang mga patakaran at agad kang mapapatalsik at maaalisan ng kwalifikasyon. Nagbabala siya sa mga estudyante na kung may ilang kalahok na mag-away sa restoran at makikilala ng ilang reporter, nangangamba ako na magkakaroon ng malaking iskandalo at kailangan na niyang tumigil. Huwag kang mag-alala, pagbati lang naman ito. Hindi tumingin si Chin Mui ang sa gwardya, tumingin kay Zia Ping, at ngumisi, nahuhuli pa rin ang magandang laro, lalaban ako sa ring, sa harap ng mga tao sa buong Tianshui City, matatalo ka ng lubusan, tatapakan mo ang paa mo. Siyempre, kailangan mo munang umakyat papunta sa akin. Kung wala kang ang kwalifikasyon para tumayo sa harap ko, isa ka lang basura. Sa pangungusap na ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay at kinuha ang ilang mga mag-aaral mula sa Tianshu Shengno. Isang middle school at tumalikod. Nakakainis naman ang babaeng ito, iniisip na siya ang unang middle school sa Tianshui City, siguradong mananalo siya, siguradong walang talo. Galit na galit si Jiang Yaro. Mayabang ang kapital ng lalaking yan. Marangal ang mukha ni Churong, pakiramdam ko ay kakaiba ang palad na ito. Tila mas malakas si Chin Muiang kaysa sa mga kwalipikado. Kung hindi, imposibleng makatakas si Yaro. Hindi, mas malakas ba? Kumunot ang noo ni Jiang Yaro. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay parang nakalock ang air machine ng katawan ko sa kabilang panig. Mayroon siyang kakaibang pressure sa katawan niya, na ibang-iba kaysa dati. Pero isa na siyang malakas na martial artist. Kung mas malakas pa ito, na-promote na ba ito sa militar? Pero paano ito naging posible? Umiling siya at hindi maisip ang katotohanan na ang isang estudyante sa high school ay maaaring ma-promote sa militar, kahit na sa daan-daang taon ng kasaysayan sa lungsod ng Tianshui, kakaunti lamang ang mga ito. Napatunayan ni Zia Ping na si Chin Muiang ay talagang na-promote sa militar, at ang kabilang panig ay may bahagyang ugali, at maging ang nakakainis na katawan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Mapapatunayan nito na ang kabilang partido ay pumasok na sa militar. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang lahat ng kapangyarihan ngayon lang. Matimpi pa rin siya. Tinatayang gusto niyang maging isang blockbuster sa finals, para mabigla ang hindi mabilang na mga manunood at masira ang kanilang sariling reputasyon. Kung talagang mapopromote sa militar ang Chin Muiang na yan, natatakot ako na baka hindi sa kanya ang kampyonatong ito, walang makakalaban sa kanya. Madamdaming sabi ni Churong, tutal, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng militar at martial arts, halos hindi na makabawi, parang bangin, isang araw lang ang lumipas. Hindi nagsalita si Zia Ping. Kahit na ma-promote si Chin Muiang sa militar, hindi siya natakot. Ang kabilang panig ay na-promote lamang sa militar, at dumaan siya sa isang butas. Kahit na lubos na bumuti ang kanyang lakas, gusto ko pa ring basagin ang kanyang North Meditation, pero hindi ko alam kung gaano kalakas. Sa simula, nakipaglaro rin siya laban sa pinuno ng grupo ng Cheetah na kalahating hakbang na mandirigma, si Lin Bao, na nahaharap sa desperadong suntok ng kabilang panig, at hindi siya nagawang saktan. Sa halip, siya ay binaril at namatay, ngunit noong panahong iyon ay isa siyang martial artist. Sa kasalukuyan, si Zia Ping ay isa ng sining pang-militar, at nakapasok na ito sa siyam na meridian at nagsanib puwersa sa isa. Ang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kahit na isa siyang malakas na sundalo, wala pa rin siyang kinatatakutan. Siyempre, hindi na niya kailangang sabihin ang mga salitang ito. Makikita mo ang pagkakaiba sa loob pa lang ng singsing. Tuldok. Sa oras na ito, nilisan na ng restoran ang mga estudyante ng Tianshu Shengno. Isang middle school, si Chin Muiang at ang iba pa. Chin Big Brother, paano? Nasubukan mo na ba ang lakas ng batang si Zia Ping? Tanong ng isang estudyanteng mahaba ang buhok, alam niyang sinadya ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng problema si Chin Muiang at ang layunin ay alamin ang lakas ni Zia Ping. Sa pagsubok, ang batang ito ay na-promote sa Martial Arts 9 Heavens Realm, ang datos ay nagpapakita na siya ang pinakamalakas sa Martial Arts 8 Heavens, malinaw na mali ang impormasyon. Sa channel ni Chin Muiang Shen, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting lamig. Matapos maranasan ang masasakit na aral mula sa mga qualifier, naging maingat siya kaya hindi niya minamaliit ang sinumang kalaban, kaya sinasadya niyang pumunta sa restaurant para maghanap ng gulo kay Zia Ping at subukan ang lakas ng kabilang panig. Masyado naman itong masama, sumigaw ang estudyanteng may mahabang buhok, saan mali ang impormasyong ito. Malinaw na ang bata ay naglalaro ng baboy at kumakain ng tigre. Tiyak na itinago nito ang sarili niyang cultivation. Nang matapos ang laro, bigla itong sumulpot. Kapag wala tayong anumang paghahanda, tiyak na mabibigla tayo sa kabilang panig. Katabi ng isang estudyanteng matangos ang ilong, ang kanyang mukha ay napakalungkot din, nakita ko ang kawalang hiyaan ng **** sa mga qualifier. Hindi ko inaasahan na ang kanyang kasuklam-suklam na kahihiyan ay tatago sa utak ng buto. Kahit ang mga materyales ng martial arts ay peke.
Mabuti na lang at sinubukan namin ito sa oras, kung hindi ay talagang nalinlang kami nito. Napakawalan Gia naman nitong si Zia Ping. Hindi talaga bantas ang mga sinasabi niya. Kahit peke ang mga pagkukumpuni ng martial arts, kinakain ba iyon ng mga organizer na iyon? Kahit ang tunay na cultivation ng isang tao ay hindi magagawa, masyadong walang kakayahan iyon. Mabuti na lang at matalino si Chinda at marunong sumubok. Sa madaling salita, minsan na tayong niloko ng gago na to, at hindi na natin maaaring gawin to ulit sa pangalawang pagkakataon. Nakalabas na ang mga barahan niya. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang matatakasan, at tiyak na matatalo siya ng una nating middle school. Ilang estudyante pa ang nakakuyom ang mga kamao at tila hindi maintindihan ang nangyari sa mga qualifier. Kung nandito si Zia Ping, tiyak na mararamdaman niyang inosente siya, dahil hindi peke ang impormasyon niya, dahil lang bigla siyang nakalusot sa mga qualifier. Siyempre, walang naniniwala sa mga salitang ito. Wala, paano naman ang pandaraya, ganito lang ang kakayahan niya. Ngumisi si Chin Mui-ang, sa harap ng lubos na lakas, anumang mga pukana ng sabuatan ay biro lamang. Ipapakita ko kay Zia Ping kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng kapangyarihan at kung ano ang tinatawag na katatakutan. Yung pag-aalaga niya sa akin noong qualifier, ibabalik ko iyon sa kanya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at sinakal ang katawan niya. Ang pagkabigong tulad ng isang kwalipikado ay ang unang pagkakataon sa kanyang 18 taon ng buhay. Ang kanyang mga aral ay hindi malilimutan at nakakagalit. Huwag mong talunin si Zia Ping, ang hanggal na ito, hindi siya makakalabas. Pagkalipas ng kalahating oras, busog na busog si Zia Ping sa pagkain at inumin sa restoran. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pag-ihi. Tumakbo siya sa palikuran ng mga lalaki sa restoran at nagwisik ng hininga. Pero paglabas niya ng inidoro, may dumating na isang puting lalaki sa mukha, bakas sa mukha ang pambabae, may bahid ng kalungkutan ang mga mata, at lamig sa buong katawan, na nagpapamukhang hindi komportable sa mga tao. Kung hindi ako nagkamali ng hula, ikaw ba si Zia Ping? Nakatitig ang puting lalaki kay Zia Ping, nagpapakita ng isang mayabang na ngiti, na parang may nakita siyang interesante. Ako si Zia Ping, aling berdeng sibuyas ka. Bahagyang tiningnan ni Zia Ping ang puting lalaki. Magpapakilala muna kayo, ako si Liu Liang, ang aking ama ay ang pangalawang alkalde na si Liu Changjiang. Tumingin ang puting lalaking si Liu Liang kay Zia Ping at sinabing, interesado ako sa iyo. Nangangahas akong lantaran na saktan si Chin Mui-ang. Hindi maliit ang tapang mo. Itinuturo niya ang kanyang pagkakakilanlan at nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa itaas siya. Matapang ako, ano ang kaugnayan mo sa akin? Magaan na sabi ni Zia Ping. Pumalakpak ang puting lalaking si Liu Liang at sinabing, dahil pinahahalagahan kita, bigyan mo ako ng tagasunod, tinatakpan kita, naniniwala akong hindi nangangahas si Chin Mui-ang na trituhin ka. At ang pamilyang Liu ko ay isa ring malaking pamilya na may ulo at mukha sa lungsod ng Tianshui. Mayaman ito sa mga mapagkukunan. Madali rin lang magsanay ng ilang malalakas na mandirigma sa martial arts. Hanggat sinusunod mo ako, tiyak na magkakaroon ka ng pagkain at damit sa hinaharap, at nasa abot kamay mo lang ang iyong makakaya. Siyempre, dahil isa akong tagasunod, kailangan kong maintindihan kung ano ang karangalan. Kailangan mong baguhin ang tono ng pananalita mo. Huwag kang lalabas at mawala ang mukha ng pamilya Liu ko. Iniisip ng mga tao na walang tutor ang pamilya Liu ko at hindi ako marunong magturo sa iba. Nang marinig ito, tiningnan ni Zia Ping ang puting si Liu Liang na parang gago, at sinabing, bakit hindi ka uminom ng gamot at lumabas ka na lang ng bahay ng casual, alam mong nakakasama ito sa lipunan, isa itong uri ng napaka-irresponsibleng pag-uugali. Magkano ang tawag sa telepono mo sa bahay, tumawag ako at sinabihan ang nanay mo na iuwi ka na. Gusto niyang itanong ang telepono sa bahay ng kabilang panig. Zia Ping, medyo sumusobra ka na, ganito ba talaga ang ugali mo sa magiging amo? Si Liu Liang, isang puting lalaki, ay hindi tanga. Natural lang na marinig na sarkastiko si Zia Ping na sinasabi niyang may sakit siya sa pag-iisip. Bigla siyang nakaramdam ng galit, malalaman mo kung anong pamilya ang pamilyang Liu ko sa lungsod ng Tianshui, pero isa itong pamilyang ilang siglo na ang tanda. Kung ang malakas ay parang ulap, kahit ang pamilya ni Chin Mui-ang ay kasama lang ng pamilyang Liu ko. Ang taong gustong magbigay sa akin ng bahay bilang isang pamilyang Liu ay maraming taong naghahanap sa labas, at maraming tao ang hindi humihingi ng pagkakataon. Gusto kong ibigay mo sa akin si Liu Liang bilang aso, karapat-dapat iyon sa iyo. Kung hindi, hindi karapat-dapat ang sapatos na ibinigay mo sa akin ni Zia Ping para kay Liu Liang. Dapat marunong magbuhat ang mga tao, alam mo ba? Nakatitig siya kay Zia Ping, ipinapakita ang kanyang mataas na ugali, na parang isa siyang maharlikang pamilya, at si Zia Ping ay isa lamang squatter na nagtitinda ng sapatos na damuhan, ang kanyang katayuan ay ibang-iba. Ako ang namamahala sa kung sino ka, Liu Jia, Gao Jia. Ngumisi si Zia Ping, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting kawalang bahala, gusto ng iba na bigyan ka ng pamilyang Liu bilang aso. Iba na ang may pakialam. Dahil ba may gustong kumain ng ipis? Kailangan ko pa bang sundan ito para makakain? Huwag mong sabihing ikaw si Liu Jia ng lungsod ng Tianshui. Kahit na personal na gusto ng Pangulo ng Federal na maglagay ng bawang sa harap ko, hindi pa rin sapat iyon.
Ang pamilyang Liu na ito ay kahanga-hanga sa lungsod ng Tianshui, ngunit isa itong pamilya na isang siglo ng gulang, ngunit kung titingnan ng buong Yanwangxing, ang pamilyang Liu na ito ay isa lamang Panginoong may lupa, at isa itong tulisan. Dahil daan-daang lungsod tulad ng Yangshui sa Yangzhou, hindi na ito dapat banggitin. Matatawag itong hari sa Tianshui City. Magulo ito sa labas. Gusto lang ng mga taong ito na yumuko siya at hayaan siyang maging aso. Biro lang iyon, at ayokong sukatin ang sarili kong timbang. Mabuti, napakabuti. Lubhang malungkot ang mukha ng puting lalaking si Liu Liang, hindi ko inaasahan na isang maliit na sibilyan ang maglalakas loob na mang-aangkin ng ganito. Kahit ang pamilya Liu ko ay wala sa paningin. Karapat-dapat lang nabigyan ka ng sapatos. Hindi sapat iyon. Ang yabang mo naman, Xia Ping. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ka para mapigilan ang galit ng matataas na pamilya at tanggihan ang pagkakataong ito. Kapag lumuhad ka sa lupa at tinanong ako, hindi kita papansinin. Galit na galit siya na ipinanganak siya nitong nakaraang 18 taon. Palagi siyang high. Noong ipinanganak siya, pamilyang Liu siya. Sino ba ang hindi magalang sa kanya? Dahil dito, siya ang nagkusa na anyayahan ang iba na maging tagasunod. Ito ang unang pagkakataon. Para sa kanya, parang pagbibigay na ito ng tamang mukha. Isa itong regalo. Gayunpaman, ang batang ito ay talagang hindi nagbibigay ng mukha, ngunit sinabi rin na hindi siya kwalipikado, masyadong mayabang, isang monghe, at nang ahas na magsalita sa kanyang sarili ng ganito. Pinapayuhan kita na huwag mo rin akong inisin, kung hindi ay hindi mo mapaglabanan ang galit ni Xiahia, magkakawatek-watek ang buong pamilya Liu dahil sa katangahan mo, alam mo ba? Naiinis na sabi ni Xia Ping. Natigilan si Liu Liang, Xiahia. Mayroon bang ganitong pamilya sa lungsod ng Tianshui? Sabihin mong bobo ka o purihin ka, syempre pamilya ko si Xiahia. Naipasa na yun mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Isa itong nakatagong pamilya at hindi kailanman naging madali. Labis ang pagmamalaki ng mga mata ni Xia Ping, kapag ipinanganak ka na, magkakaroon ka ng bagyo at dugo, at ang dugo ay dadaloy sa isang ilog. Ang pamilyang Liu ng iyong pamilya ay isa lamang langgam, at maaari mo itong patayin sa magdamag. Pinapayuhan kitang bumalik sa mga puntong hindi masyadong mahalaga. Kung hindi mo maintindihan, huwag kang lumabas at maglagay ng bawang. Kung hindi, yung mga taong hindi dapat magalit, kahit pagod ka na, nasa lubak yun, naiintindihan mo ba? Kumurap ang puting lalaking si Liu Liang, biglang nalungkot ang kanyang isipan, medyo maulap, hindi sigurado, ang batang ito ay nang ahas na maging mayabang, hindi natatakot sa sarili niyang sina Liu Jia at Gao Jia, mayroon ba talagang malaking background? Gayunpaman, kakaibang isipin na kung puro sibilyan lang ang naroon at walang background, tinatayang hindi nila kakausapin ang kanilang mga sarili. Kahit na ang tinatawag na Xiahia na ito ay hindi kasing husay ng batang ito, maaaring ito ay medyo isang kasanayan lamang, hindi maliit. Si Liu Liang ay isa ring malaking pamilya na ipinanganak sa pamilya. Mula maliit hanggang malaki, lumaki siya sa intriga. Napakalalim ng lungsod, at wala siyang ipinakitang anuman. Sumanghal siya, maghihintay ako at titingnan ko. Bitawan mo ang pangungusap na ito, tumalikod siya at umalis. Sa di kalayuan, nakita rin ni Nachurong at Jiang Yaro ang eksenang ito, at agad silang tumakbo palapit. Paano mo napaalis si Liu Liang? Sabi ni Jiang Yaoju, nabalitaan ng lalaki na ito raw ang pinakamalakas na tao sa Tianshusheng no. Dalawang middle school. Isa rin itong manlalaro sa top 16 at malakas ang kanyang lakas. Mabuti na lang at may naayos na ang Wudou Jiu Shangtian. At dapat magulat ang kabilang panig, mainit ang paraan, sa ikalawang middle school, tinatawag siya ng ilang tao na isang makamandag na ahas, kaya't natatakot ang hindi mabilang na mga estudyante. Marami rin siyang narinig na bulong-bulungan mula sa kabilang panig. Wala, may bahay ako sa Tag-init, at ang lalaking iyon ay sadyang walang kwenta. Ikinumpas ni Xia Ping ang kanyang kamay at walang pakialam. Bumagsak si Churong, Xiahia. Mayroon bang ganito kalakas na pamilya sa lungsod ng Tianshui? Huwag kang makinig sa batang ito. Hindi maganda ang dating ni Jiang Yaro, tinatayang tatlo lang ang kasama ng tinatawag na Xiahia, ang kanyang ama at ina, at ang kanyang Xia Ping. Mukhang hindi makapagsalita si Churong, at parang nanunuyo ang kanyang bibig. Matatawag ba itong isang pamilya? Ngayon ay mahina na ito, at sa hinaharap, ang isang tao ay maaaring maging isang pamilya. Sa isang pangungusap, papabagsakin niya ang kanyang pamilyang Liu. Iwinagayway ni Xia Ping ang kanyang kamao. Stadium ng lungsod ng Tianshui. Sa oras na ito, maraming manunood ang pumasok, halos na puno ang buong upuan ng manunood, siksikan, hindi bababa sa 100,000 katao ang dumating, isang walang kapantay na engranding okasyon. Tutal, ito ang taunang kaganapan ng Tianshui City, na halos kapareho ng Olympic Games. Sa gitna ng buong stadium, 8 malalaking plataporma ang nakaayos. Kasabay nito, ginanap ang nangungunang 16 na kompetisyon. Kung mananalo ang mananalo, magsisimula ang quarter-finals sa hapon. Napakamasikip ng schedule ng kompetisyon at halos walang oras ng pahinga. Ang taong ito ay talagang isang malaking kaguluhan. Hindi ko inaasahan ang natatakpang Tianshui City 75 middle school. Talagang hindi ka panipaniwala na dalawa sa kanila ang nakapasok sa top 16 ng sabay-sabay. Sa katunayan, akala ko ang pinakamalakas na unang middle school sa Tianshui City ay may 17 o 8 pwesto, pero 4 na pwesto lang ang nakapwesto.
Talagang nawala ng salamin ang mga tao. Pero ang kampiyon pa rin ang unang middle school ng Chinmuyang, na mayroong 9 na araw na Chenipek repair sa martial arts, at lahat ng kalahok, walang sinuman ang kanyang kalaban, ay isang pambihirang pag-iral. Hindi naman, mukhang hindi simple ang maitim na kabayong si Xiaoping, at umuulan sa mga qualifier. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana matatalo ng ganito kalala ang unang middle school. Iyan ba ay isang maitim na kabayo? Isa itong matang may itim na puso. Hindi pa ako nakakita ng sinumang mas malala pa sa kanya. Sa madaling salita, hindi ako optimistiko na maaaring manalo si Xiaoping sa kampyonato. Sa loob ng ring, walang oras para sa kanya para gumamit ng intriga. Gusto kong nasa loob ng ring. Ang panalo sa labanan, umaasa sa malakas na lakas ng pakikipaglaban, kung talagang lalaban ito, ang bata ay isa ring basurang kahoy, na natatalo ng 3 kamao at 2 paa. Tama, sinasabing ang walang hiyang si Xiaoping ay karaniwang nagpepedal ng higit sa 12 bangka, maraming kasintahan, araw at gabing paggawa, alam kong napakaraming bagay na dapat gawin, at masyadong mahina ang mga bato. Umasa ka lang dyan, gusto kong manalo sa laro, sabihin natin kung hindi ka pa nakakalabas sa laro, magiging malambot ka. Totoo na sa mga qualifier, sa harap ng publiko, kinukulit ko pa rin ang mga babae, at nakagawa pa ako ng ilang hindi masabi na bagay sa silid at kay Prinsesa Nanshui sa Tianshusheng, napakagaling. Maaari pa ring manalo ang mga walang hiyang tao, ako na ang bahala. Kainin mo na lang para sa iyo. Oo, kakain din ako ng sabay. Maraming manunod ang nag-uusap tungkol dito. Iniisip nilang lahat na ang malaking patok ay si Chin Muyang. Tungkol naman sa walang hiyang si Xiaoping, tinatayang matatalo ito kapag tinatayang nasa 16 na yugto. Tutal, kung gusto mong maglaro sa qualifiers, minsan hindi naman ibig sabihin na malakas ang combat power mo. Lalo na't puro intriga at tricks lang ang gamit ng batang ito. Kung gusto mong manalo sa ring, imposible. Sa oras na ito, nasa lounge ang mga kalahok. Ang mga manlalarong lumahok sa 16 na round na laban ay lumitaw sa lugar na ito. Naghihintay silang lahat sa pagsisimula ng laro. Pagkatapos ng seremonya ng pagbubukas, lalabas sila para maglaro. Ang lounge lang ay puno ng kakaibang atmosfera, nakakapanlumo, at ang isa't isa ay pag-alit sa isa't isa at hindi nagbibigayan. Tutal, lahat naman ay magkakakompetensya. Sumulyap si Xiaoping sa iba pang mga kalahok at natuklasan na bukod kina Jiang Yaro at Churong, may 4 na tao sa unang middle school. Ang iba ay ang pinakamalakas sa mga pangunahing paaralan, at kabilang sa kanila ang Nangang Dance. Maging ang matabang lalaking si Feng Hetang ay nanalo ng token at na-promote sa top 16. Lumabas na ang pagkakasunod-sunod ng laro. Pumasok ang isang kawani at sumigaw. Kumuha siya ng isang blankong papel mula sa kanyang katawan at idinikit ito sa dingding. Isinulat niya ang mga kalaban ng 16 na mandirigma. Tumingin si Xiaoping sa nakaraan, nanigas ang mata ng estudyante, at ang kalaban niya sa unang laro ay si Liu Liang pala. Medyo interesante, hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa unang laro. Nakakatuwa talaga, tinitigan ni Liu Liang si Xiaoping, kinurot ang kamao niya na parang ahas. Bibigyan kita ng isang masakit na aral sa ring, yung tipong hinding-hindi malilimutan sa buhay na ito. Makinig ka, mahinang sabi ni Xiaoping, sigaw pa rin ba dito? Hindi pa kita nabibigyan ng sapat na aral. Hindi ko alam kung ano ang tinatawag na pagpapahalaga. Tinanong mo na ba ang tatay mo? Nangangahas ka bang hamanin ako rito? Sa totoo lang, gusto mo pa ring talunin ang summer home ko dahil lang hindi kwalipikado ang pamilya Liu mo, daan-daang taon ka pa ang layo. Kung wala kang gagawin, umuwi ka na lang at maghugas ng katawan at matulog. Huwag kang lalabas buong araw para manggulo. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang anak ng isang nakatagong pamilya. Jia bilasan mo, napangiwi si Liu Liang. Para maimbestigahan ang mga detalye ng batang ito, agad niyang sinabi sa kanyang pamilya bago magsimula ang laro para malaman kung talagang may malalim na pinagmulan ng batang ito. Sa loob ng 10 minuto, lumabas ang impormasyon. Sumulyap siya rito at ang mukha nito ay kulay berde. Ang tinatawag na Xiahia ay isang utot. Ang mga ninuno ng mga ninuno ay pawang mga sibilyan. Ang ama ay isa pa ring gobernador ng lungsod. Ang kalagayan ng pamilya ay kakilakilabot. Kahit maraming kamag-anak, pero wala ni isa ang mayaman, kakaunti lang ang mga ari-arian sa pamilya, at kahit ang mga kamag-anak na ito ay nandidiri pa rin sa pamilyang Xiaoping na ito, napakakaunti ng nararamdaman. Sa ganitong uri ng basurang pamilya, nangangahas akong sabihin na isa akong nakatagong pamilya. Kapag ipinanganak ako, magpapasiklab ako ng bagyo at dugo, at ang dugo ay dadaloy sa isang ilog. Kahit ang kanyang pamilyang Liu ay isa lamang langgam, at maaari itong patayin magdamag. Kahit maglakas loob na maging mapagmataas, hayaan siyang bumalik para tanungin si tatay. Tinanong ko siya ng isang tingin, sa sobrang galit ni Liu Liang ay nabasag niya ang isang kahoy na mesa, hindi pa siya ganito kagalit sa buhay na ito ang unang pagkakataon. Bago ko pa man naisip yun, ang tanga ko talaga para maniwala na ang walang hiyang si Xiaoping, na nagsasabing, ayaw makipag-away ni Liu Liang, akala niya anak siya ni Liu Jia, ang pangalawang bully sa middle school, at parang isang henyo, na nagpapakilalang henyo pagkatapos ni Chin Muyang. Pero ngayon parang isang tanga ang karaniwang pinaglalaruan nito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-iingat, tinatayang naloko na siya nito. Hindi nakakapagtaka na sa mga qualifier, ang unang middle school ay nil-arrow ng napakasama.
Ang asterisk na ito ay isang ganap na walang kahihiyang koleksyon. Kahit bantas ay hindi makapaniwala ang asterisk na ito. Ziaping, pwede ka nang maging matigas. Nagngingit-ngit ang mga ngipi ni Liu Liang, pagkatapos maghintay sa pagbagsak, ipapakita ko sa iyo ang ganda. Kapag nakita mo na kung makakapagsalita ka pa, magsaya ka sa susunod na laro, at maganda pa rin ang oras. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nakal-alasong lamig, na nagpaparamdam sa mga tao ng lamig. Nang maapakan niya ang singsing, napagdesisyonan niyang bugbugin ang bata hanggang sa mamatay. Mahigit 200 buto ang nasa katawan niya. Kinailangan niyang putulin ang kahit kalahati nito. Malubha ang kanyang pinsala kaya na-hospital siya ng ilang buwan. Kung hindi, ang pangalan niyang Liu Liang ay isusulat ng pabaliktad mula ngayon. Nang makita ang eksenang ito, nawalan ng malay si Qin Muiang at ang iba pa. Kailan nagkasala si Ziaping kay Liu Liang, pakiramdam ko ay parang nangyari na ang buhay at kamatayan sa kanilang dalawa. Kung titingnan ang itsura ng mga ngipin at ngipin ni Liu Liang, gusto ko na lang agad na sumugod para patayin si Ziaping, at hindi ko alam kung ano ang kasamaang ginawa ni Ziaping kay Liu Liang. Tiningnan din ni Na Churong at Jiang Yaro si Ziaping nang hindi nagagalit. Dahil napakalakas ng kakayahan ng walang hiyang ito na manggulo, nakasakit lang siya ng damdamin sa isang tao sa huling palikuran, at hindi ito isang ordinaryong pagkakasala. Nakakasakit ito ng husto, dahil sa takot sa iba. Huwag mong kamuhian ang iyong sarili. Ito ang pinakamaganda. Medyo bulag din ang sayaw ni Nangang, at isang krimen ang makasakit kay Qin Muiang. Ngayon, si Liu Liang pa ang nakakasakit sa kanya. Sinusubukan ba ng lalaking ito na makasakit sa buong pamilya ni Tian Shusheng? Kuya rin, mga baka. Hinangaan na ni Feng Hetang ang 5 katawan na figure ni Ziaping, at kumbinsido siyang hindi niya kasalanan ang sarili niyang kuya. Jingle. Maya-maya lang tumunog na ang bell sa labas at magsisimula na ang laro. Sa mga manunood, tingnan mo, palabas na ang mga kalahok. Wala akong pakialam doon, gusto kong malaman kung kailan natalo ang hamak na lalaking si Ziaping at marahas na natalo. Oo, taga rito ako, bumili ako ng tiket at pumunta sa pinangyarihan para manood ng laro. Ang kalaban sa unang laro ay si Liu Liang ng ikalawang middle school. Sinasabing siya ang pinakamalakas sa Wushu Jiushang Tianfeng Pick. Ito ang pangalawa sa pinakasikat na kampyon sa Qin Muiang. Ito ay lubos na makapangyarihan. Tunay nga, narinig ko na ang reputasyon ng batang ito. Sikat siya sa ikalawang middle school. Alam niya na ang senior martial arts Spirit Snake ang pinakamagaling, at ang lakas niya ay malupit, halos hindi mas mababa kaysa kay Qin Muiang. May 2 o 3 martial artist na inatake ng malalakas na lalaki ng Jiushang Tian, ngunit lahat sila ay binugbog agad at ipinadala sa ospital ng 3 buwan. Nabali ang mga buto ng buong katawan. Hindi, napakatindi naman talagang harapin ang parehong antas ng malalakas, parang patay na itong si Ziaping. Tutal, mas malakas naman ang batang ito, 8 langit pa lang ang martial arts. Tingnan mo, bugbugin siya ng gusto, magmamakaawa para sa awa sa loob ng ring. Maraming manunood ang nag-uusap tungkol dito, lahat sila ay nanunood sa pagpasok ng mga kalahok ni Ziaping sa eksena. Sa kanila, ang kasikatan ni Ziaping ay labis na makapangyarihan, at maraming manunood ang nagbibigay pansin. Di nagtagal, sina Ziaping at Liu Liang ay parehong tumayo sa ring, at ang iba pang mga kalahok ay nagpatuloy sa pagpunta sa kani-kanilang mga lugar. Ziaping. Nakatitig si Liu Liang kay Ziaping, ang kanyang mga mata ay tila mga ulupong, at malamig niyang sinabi, wala kang matatakasan sa ring. Totoo kong sinasabi sa iyo na kahit magmakaawa ka pa ngayon, hindi kita patatawarin, hinding-hindi. Pinisil niya ang kanyang mga kamao at pumiyok, nagpapakita ng isang napakalakas na puwersa. Tara, tingnan natin kung gaano karami ang meron ka. Hinawakan ni Ziaping ang kamay niya at mahinang tumingin kay Liu Liang, parang isang henerasyon ng mga martial arts masters. Maglagay ng utot. Sa sobrang galit ni Liu Liang, halos patay na siya. Sa oras na ito, napilitan pa rin siyang mag-set up dito. Nakabihis siya kasama ang 5 at 6 na tao. Tila mas malakas ang batang ito kaysa sa kanya. Sino ang hindi nakakaalam na ang bata mo ay mahusay sa martial art? At siya ang pinakamalakas sa 9 na langit ng martial arts, sa 9 na meridian. Ang lakas ay kasing lakas ng paniniil, ang lakas ng labanan ay hindi bababa sa doble ng batang ito, talagang maglakas loob na sabihin na tingnan ko kung gaano karami ang mayroon ka. Kung ang ganitong klaseng salita ay para sa isang malakas na tao sa militar, mapapatawad pa rin ito, o kahit na baliwalain na lang pero paano mo ito masasabi sa isang basurang martial art? Simula na ng laro. Kasabay ng malakas na putok, agad na pinatunog ng sumunod na referee ang bronze bell sa tabi ng ring at inanunsyo na magsisimula na agad ang laro. Mamatay ka na. Nang mawala ang boses, agad na sumugod si Liu Liang, at hindi niya matiis ang oras ng bata kahit 1 segundo. Hindi na siya makapaghintay na bugbugin agad ang lalaki at ipinadala ito sa ospital para sa paggamot. Gusto ko siyang maging anak ni Liu Jia, na matangkad, walang nang-ahas na mang-asar, at lahat ay magalang, ngunit pinaglaruan din siya ng batang ito bilang isang tanga. Hindi mapapatay ng tonong ito ang batang ito, hindi siya makakalabas. Hoy! Ang unang 4 na estilo ng mga ahas ay kakilakilabot. Sa unang kuha, si Liu Liang ay nagpapakita ng isang malas at malupit na kapaligiran. Ang kanyang katawan ay parang isang makamandag na ahas.
Ang kaliwang kamay ay naging parang kagat ng ulo ng ahas, at ang kanang kamay ay naging parang buntot ng ahas. Ang katawan ay parang isang ahas, at ito ay puno ng pagsabog na kapangyarihan. Bawat pulgada ng kalamnan ay pumuputok. Kahit ang mga damit ay tila may ilang mga punto upang makayanan ang pag-agos na ito, at maraming mga bitik. Ito ang kakilakilabot na bagay ng apat na ahas. Kapag natama ng kalaban, ito ay parang kagat ng ahas, at ang buong katawan ay mapupunit at magkakasabit. Walang matatakasan, at ito ay kakilakilabot. Mabuti, hindi natinag si Xia Ping, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay kumalat sa buong paligid, at ang buong plataporma ay tila nasa kanyang espiritual na kaharian. Anumang galaw ni Liu Liang ay walang mapagtatagwan, at anumang misteryo ay malinaw niyang nakikita. Dahan-dahan niya itong tinapik gamit ang isang palad ng buong lakas. Nang magbanggaan ang dalawa, agad silang sumabog sa isang malakas na pabago-bago, at napasigaw si Liu Liang. Nabaril ang buong tao at lumipad, at talagang umatras siya ng isang dosenang hakbang at naramdaman ang paggulong ng dugo. Ngunit si Xia Ping ay nakatayo pa rin, hindi gumagalaw. Imposible, ganyang kalaking kapangyarihan, na-promote ka na ba sa martial arts 9 heavens? Naramdaman ni Liu Liang ang kapangyarihan ng napakalawak at walang kapantay na kapangyarihang ito, at ang kanyang mga mata ay labis na nakakagulat. Hindi, ang taong ito nakaka-promote lang sa siyam na langit ng martial arts ay malamang na hindi magkakaroon nito. Tiyak na na-promote ka na sa mundo ng martial arts. Ngunit nagtatago ito, naglalaro ng baboy at kumakain ng mga tigre, upang makagawa ng isang blockbuster sa ring. Kasuklam-suklam, masyado kang masama. Tila nakita niya ang lahat ng mga intriga ni Xia Ping nang sabay-sabay. Tila alam na alam ni Zhuge Liang ang plano ni Cao Cao at naiintindihan niya ang mga panlilinlang ng taong gustong magkunwaring baboy at kumain ng tigre. Hindi, talagang nakalusot lang ako. Tiningnan ni Xia Ping si Liu Liang nang walang imik. Sa katunayan, wala naman siyang gaanong intriga at panlilinlang. Nagkataon lang iyon. Hindi niya inaasahan na makakalusot siya sa qualifiers. Hindi naniwala si Liu Liang sa mga sinabi ni Xia Ping at sumigaw, "Huwag kang magsinungaling dito, sa tingin mo ba ay maloloko mo ako?" Anong klaseng matalinong tao si Liu Liang, imposibleng madaya ka ng 2 beses, at madaya sa ikatlong pagkakataon. Kahit na isa kang malakas na martial artist, hindi pa rin iyon ang kalaban ko Liu Liang. Ang apat na ahas ng apat na ahas ay talagang perpekto. Mas mabangis at mas nakakatakot ang galaw na ito. Ang isang galaw ay sisira sa sigla ng kalaban, ituturing na isang panlilinlang sa pagpatay, at partikular na aatake sa sigla ng kalaban, napakalupit ng anggulo. Mamatay ka na. Kasabay ng isang kalabog, agad na sumugod si Liu Liang. Nakaapak ang kanyang mga paa sa plataporma, at agad din siyang nakatapak ng 2 bakas ng paa, at ang graba ay tumalsik at lumangit-ngit. Kaagad, ang kanyang mga paa ay lumikha ng isang nakapangangilabot na propulsyon. Parang bombang nakakabit sa kanyang mga paa. Sumabog ito agad. Ang katawan ay nagmistulang ahas at tumalsik, pinupunit ang hangin. Halos hindi ito makita ng hubad na mata, bilis. Ngunit hindi ito nakikita ng hubad na mata, hindi ibig sabihin na hindi ito matutukoy ang kapangyarihang pangkaisipan. Masyadong mabagal. Walang saysay ang pagpaputok ni Xia Ping, at pagkatapos ay nauna itong pinaputok, at nagpaputok sa ere, at tumpak na pinaputok ang ulo ni Liu Liang. Huwag! Tinakat ni Liu Liang ang ihi. Isa siyang mamamatay tao noong una at inatake niya si Xia Ping. Sino ang mag-aakalang babangga siya sa nakaraan? Sa halip, tila itinulak niya ang kanyang ulo sa kabilang panig para gumawa ng sampal. Boom! Bigla, nang isang malakas na kalabog ang sumiklab sa ere, ang sampal sa ulo ni Liu Liang, ang napakalaking puwersa ay bumangga sa kanyang katawan, at hindi ito nakayanan ng kanyang katawan. Bigla na lang siyang binugbog sa ground floor, at may malalim na hukay na hugis tao. Nanginginig ang buong plataporma, kahit ang mga manunood sa di kalayuan ay naramdaman ang malakas na panginginig na ito. Ilang tao pa rin ang naroon. Lumipad pataas ang lindol. Ang tunog ng pag-ugong ay tumunog, mayroong 5 o 6 na bitik sa singsing, at ang eksena ay lubos na kamangha-mangha. At si Xia Ping ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakayuko, tinatanaw si Liu Liang sa paanan, tingnan mo lang ito. Ikaw, sa malalim na hukay ng Fujian at Taiwan, at ubiling itinaas ni Liu Liangzhen ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nakahiga siya sa lupa na parang pagong. Gusto niyang gumalaw ngunit hindi siya makagalaw. Naramdaman niya ang palad ng kanyang katawan, ang lakas ng pagkabigla, ang 12 ng mga buto ng katawan ay naputol, ang buong katawan ay dumampi sa matinding sakit, na parang kinagat ng hindi mabilang na mga langgam. Pero saan maihahambing ang sakit sa katawan sa kahihiyan sa puso? Sa tingin ko siya ang pinakamalakas na tao sa ikalawang middle school, sa martial arts, sa pamilyang Liu, ang nagpapakilalang henyo sa martial artist, ay hindi talaga siya ang batang ito. At isang palad lang, matatalo ko ang sarili ko, na parang binaril ko ang isang langaw na parang langaw, ganoong resulta ng laro, paano niya matatanggap si Liu Liang? Hindi katanggap-tanggap. Liu Liang, nasa itaas na bahagi ng kanyang opisina si Xia Ping. Habang nakatingin kay Liu Liang, na nakahiga sa lupa, tiningnan niya ito ng ganito, bago magsimula ang laro, sinabi mo na dapat mo akong tingnan ng mabuti. Ito ba ang gusto mong ibigay sa akin para tingnan ng mabuti? Sa totoo lang, hindi ka kwalipikado.
Ngayon ay tinatalo kita gamit ang isang kamay at pinuputol kita gamit ang 12 ng mga buto, para lang bigyan ka ng aral. Ipapaalam ko sa iyo na may mga tao sa labas ng mundo, at mga taong mas magaling kaysa sa iyo. Pagkatapos ng laro, babalik ka sa ospital. Kung ikaw ay isang taong mahinhin, mas mabuting maging isang taong may buntot. Huwag kang gumawa ng gulo sa paligid mo. Kung hindi, makakasakit ka ng damdamin ng mga tao. Kahit si Liu ay hindi ka kayang panatilihin. Isang pangungusap ang binitiwan niya, parang martilyo na pinalo sa puso ni Liu Liang. Ikaw. Galit na galit si Liu Liang, namumula ang mukha. Ang walang hiyang babaeng ito ay ang mga kapantay niya. Nang ahas siyang maging napakamapagmataas para turuan ang sarili para maging isang lalaking may buntot. Sa tingin ko, si Liu Jia ay isa sa pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Tianshui. Ang kanyang mga ari-arian ay mahigit 10 bilyong yuan, at ang kanyang ama ay ang pangalawang alkalde ng lungsod ng Tianshui. Ang kapangyarihang ito ay hindi mas mababa kaysa sa Nangungja at Xinjia, at si Liu Liang ay ganito. Ang tagapagmana ng pamilyang Liu. Pero ngayon, ako ang talagang pinapagalitan ng walang hiyang ito. Kailangan kong sawayin ang sarili ko bilang isang tagasunod. Ayokong lumabas at gumawa ng gulo. Paano siya magtitiis? Agad na nagalit ang baga niya at halos umusok ang ulo niya. Ziaping, hindi kita mapapatawad, bigyan mo ako ng kamatayan. Sigaw ni Liu Liang, ang buong katawan niya ay tumatakbo, pinipilit ang huling lakas ng katawan. Isang kakila-kilabot na pagtalsak ang nagmula sa kaibuturan ng katawan, at ang buong tao ay agad na napatalon, na parang ang ahas ay gumapang at tumatalbog, na nagdulot ng matinding sakit mula sa katawan, at isang kritikal na suntok kay Ziaping. Sabi ko, hindi ka kwalipikado, hindi sapat yan. Hamanin mo ako, hindi yan sapat para makasapat sa sarili mo. Walang pakialam ang tono ni Ziaping, huwag mo yang tingnan, kapag ang hangin ay napuputol. Boom! Bigla, ang palad na ito ay inihampas sa mukha ni Liu Liang, at isang pulang selyo na may 5 daliri ang agad na lumitaw. Ang kanyang buong katawan ay umindayog sa ere ng 5 o 6 na lap at sumigaw. Sa awkward na paraan, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at maging ang mga ngipin sa harap ay nabali ng 2 o 3, na halos sa dugo at ilwa, direktang lumilipad ng higit sa 10 metro. Ikaw, sumulyap si Liu Liang kay Ziaping, sa wakas ay hindi na niya makayanan ang sakit ng katawan, hilik, buntong hininga ng leeg, bumubula ang bibig, at tuluyang nawalan ng malay. Diyos ko, panalo na ba talaga itong si Ziaping? Kung iisipin, si Liu Liang ay isa ring malakas na martial artist na kayang labanan ang 3 makapangyarihang manlalaro sa parehong paraan. Isa rin itong henyo, ngunit natalo ito ng batang ito. Medyo masyadong malakas ito. Hindi, ang impormasyong nasa harap ng batang ito ay ang mundo ng martial arts, pero ngayon, kung gaano ito bigla na lang naging parang 9 na araw na kalangitan, paano ito naging ganito kalakas ng sabay-sabay? Isa ba itong droga? Pagkatapos dilaan ng isang utot, kung ito ay isang piani, ang pundasyon ng martial arts ay talagang hindi matatag. Paano ito naging kalaban ng tunay na martial arts na 9 na araw na malakas? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Liu Liang? Ito ay paglalaro ng baboy at pagkain ng tigre, sadyang itinatago ito. Nilinang ko ang aking sarili at gusto kong gumawa ng isang blockbuster sa ring. Nakita ko talaga ang epekto dito. Liebre, masyadong masama itong si Ziaping, ang kanyang kasuklam-suklam ay tumagos na sa utak ng buto. Tinatayang hindi maisip ito ni Liu Liang, natakot siya sa kapangyarihang biglang ipinakita ng batang ito, na taranta, hindi ko inaasahan ang isang panlilinlang. Isang galaw, talo lahat, at pareho lang ang dahilan ng paglalaro ng chess. Walang hiya kang Ziaping, kalkulado niya ito, masyadong malaki ang nawala kay Liu Liang. Maraming manunood ang nagtatalo tungkol sa kasuklam-suklam na mga kalkulasyon ni Ziaping. Naniniwala siya na kung hindi itinago ni Ziaping ang kanyang sariling cultivation, tinatayang hindi magpapanik si Liu Liang at matatalo sa laro. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mag-aaral sa unang middle school ay wala ring saysay. Nay, ang galing talaga ng batang ito sa martial arts. Mabuti na lang at bago pa man ito sinubukan ni Kuya Chin, kung hindi ay mabibilang ito ng batang ito. Walang hiya kang Ziaping, ang kalkulasyon ay nasa lahat ng dako, at mayroong isang kasuklam-suklam na tao sa ika-75 na middle school. Ang ganitong uri ng estratehiya ay hindi talaga nasa talakayan, ngunit kapag nabunyag na ito, hindi na ito ang kaso. Totoo na sa ilalim ng lubos na lakas, ang batang ito ay sadyang mahina. Tama, alam mo na ngayon si Kuya Chin ay mas malakas ng ilang beses kaysa dati. Imposibleng magsalita ng isang araw lang. Kapag ang batang ito at ang kapatid na Chin ay nasa kabilang panig na, tiyak na mamamatay sila ng napakasama, napakalungkot. Lahat ng mga estudyante sa unang middle school ay nakatitig kay Ziaping. Lahat sila ay natanggal dahil sa plano ni Ziaping. Naiisip ko kung gaano sila galit kay Ziaping. Isa-isa, hindi na ako makapaghintay na may agad na talunin si Ziaping at patumbahin ito sa laro. Sa kasamaang palad, si Liu Liang, na may mataas na pag-asa, ay natalo ng isang palad at tuluyang sumire sa kanilang mga pag-asa. Nanalo si Ziaping sa larong ito. Nang makitang bumagsak sa lupa si Liu Liang, tuluyang nawalan ng malay, agad na inanunsyo ng sumunod na referee ang resulta ng laro.
Hoy! Sa ilalim mismo ng ring, ilang doktor na nakasuot ng puting Amerikana ang isinugod, at ang mga galaw ay napakabilis at mahusay. Kaagad, ang walang malay na si Liu Liang ay hinayla palayo at hinayla pababa para sa agarang paggamot. Panalo, hindi ko inaasahan na mananalo si Zia Ping. Hindi ko inaasahan na may makakapasok sa quarterfinal sa paaralan namin. Ang buong Tianshui City 95th Middle School ay may 100 taon ng kasaysayan, at kakaunti lamang ang mga ito. Siyempre, hindi pa nakikita ang kampyon. Sabi mo, may pag-asa ba si Zia Ping na manalo ng kampyonato? Imposible, masyadong malakas si Qin Muiang, at itong si Zia Ping ay nasa posisyon na maging mahina sa harap ng isang henyo. Gayunpaman, ang tag-init na ito ay isang kasaysayan. Nako, hindi ko inaasahan ang lalaking lumikha ng kasaysayan ng 2095 high school. Isa pala siyang hamak na lalaking nagpapadyak ng 100 bangka. Hindi ko alam kung isa ba itong karangalan o isang itim na kasaysayan. Nakita ng mga estudyante mula sa Tianshui City Jiu Middle School ang eksenang ito. Lahat sila ay natutamba ang bote ng 5 lasa, at ang mga ito ay napakatamis at mapait, at hindi nila alam kung ano ang iisipin. Kahit na labis kong pinamumuhian ang karakter ng lalaking ito, aaminin kong kahanga-hanga na kayang gawin ni Zia Ping ang hakbang na ito. Hindi ko inaasahan na noong nasa kalagitnaan ako ng kalsada, sinabi kong kailangan kong pumunta sa Yanhuang University. Akala ko biro lang iyon. Mukhang maaaring magkatotoo na ito ngayon. Ang direktor ng klase, si Qiu Zumei, ay kitang-kita at napaka-emosyonal.